Ang bilyonaryo ay lumabas sa pribadong runway ng paliparan sa tabi ng kanyang makinis na jet, inaasahan lang na isa pang karaniwang lipad papunta sa kabilang dako ng bansa. Ang kanyang security team ay naghihintay malapit sa tarmac habang tahimik na nagpapahinga ang makina ng pribadong eroplano sa likuran nila. Kahit pa lamang siya naglalakad patungo sa hagdan ng jet, isang maliit na boses biglang tumawag mula sa tabi niya. Isang batang itim na babae ang lumapit, hawak ang isang maliit na habi na basket at isang nakatiklop na drawing na mahigpit na kapit sa kamay. Seryoso ang mga mata niya para sa isang bata, parang may dala siyang sekreto na mas mabigat pa kaysa sa papel na hawak niya. Bago tayo magpatuloy, sabihin niyo sa comments kung anong oras na at taga saan kayo nanonood sa buong mundo, dahil ang mangyayari sa mga susunod na minuto ay magbabago sa buong araw ng bilyonaryong ito. Sir, pakiusap, huwag po kayong sumakay sa jet na iyan ngayon, bulong ng maliit na bata nang nanginginig ang boses, itinaas ang kamay para pigilan siya. Natigilan ng bilyonaryo sa kalagitnaan ng hakbang, ibinaba ang leather na briefcase habang lumitaw ang pagkalito sa mukha niya. Lumingon siya sa bata, nagulat na may ganoong kaliit na tao ang lumapit sa kanya nang matapang sa gitna ng binabantayang runway. Tumingin ang bata sa apat na security guard na nakatayo malapit sa hagdan ng eroplano, mas humigpit ang kapit niya sa drawing. Naririnig ko po silang nagsasalita ng Russian, sabi niya ng mahina, nanginginig ang boses. At sinabi nila na hindi po makakaabot ng ligtas sa langit ang jet na iyan ngayon. Calm na naglakad ang bilyonaryo patungo sa pribadong opisina ng terminal, pero sa isip niya, paulit-ulit na umugong ang babala ng bata. Nakabuo na siya ng mga kumpanya sa iba't ibang kontinente at nakaligtas sa malupit na giyera sa negosyo. Pero ngayon, ang takot ng isang bata ang lubos na nakagambala sa kanya. Sa halip na sumakay sa jet, tahimik niyang tinawag ang kanyang head of security at iniutos na tahimik na ay background check ang apat na guard. Walang alarma ang tumunog. Walang gulat na kumalat sa lobby, pero bigla na lang binantayan ng mabuti ang mga kamera at security feeds. Mula sa salamin na bintana, pinagmasdan niya ulit ang mga guard, nagpapanggap na nagre-review ng travel documents habang pinag-aaralan ang kanilang galaw. Naka-tight circle sila malapit sa elevator, mahinang nag-uusap ng maingat, hindi alam na may nakikinig na ngayon. Sa loob ng ilang minuto, bumalik ang security chief na may unang nakakabahala na detalye tungkol sa mga lalaking itinalaga para protektahan ang gusali. Dalawa sa mga guard ay 3 linggo pa lang sumali sa kumpanya sa pamamagitan ng external contractor na may hindi kumpletong records. Ang kanilang background verification ay minadaling gawin dahil kailangan ng extra security staff ng umagang iyon para sa pagbisita ng bilyonaryo. Dahan-dahang tumigas ang kalmadong ekspresyon ng bilyonaryo habang napagtanto niyang may mali at mapanganib sa setup na ito. Iniutos niyang kunin ang airport surveillance mula sa nakaraang oras para makita kung kanino sila nakipag-usap kanina. Habang nagre-replay ang mga screen, dahan-dahang sumandal siya, nararamdaman na malamang nailigtas siya ng babala ng bata. Biglang nag-ilaw ang surveillance screens habang lumapit ang bilyonaryo, pinapanood ang bawat galaw sa loob ng airport lobby. Sa una, normal lang ang lahat. Mga pasahero na tahimik na dumadaan, staff na naglalakad sa pagitan ng counters, security guards na kalmadong nakatayo. Pero sa isang camera angle, nakita ang 2 bagong guard na dumating ng mas maaga kaysa sa kanilang scheduled shift ng umagang iyon. Pumasok sila sa service corridor sa halip na sa main security gate, isang bagay na bihirang gawin ng mga veteranong staff. Sandali lang, lumapit sa kanila ang isa pang tao, isang lalaki na naka-maintenance uniform at may dalang maliit na itim na case. Nag-usap silang 3 ng maikli malapit sa blind spot sa pagitan ng cameras. Nakatago ang usapan, pero halata ang kanilang kinakabahan na galaw. Maingat na pinanood ng bilyonaryo habang ibinibigay ng lalaki ang case sa isa sa guard bago mabilis na umalis. Nag-zoom in ang security sa frame at nakita nilang isinuksok ng guard ang case sa restricted equipment cabinet malapit doon. Isang malamig na katahimikan ang pumuno sa opisina habang napagtanto ng lahat na ang kabinet na iyon ay diretso sa tabi ng fuel access controls. Kung may mag-tamper sa system na iyon, maaaring magkaroon ng malakas na failure ang pribadong jet ilang minuto pagkatapos mag-take off. Dahan-dahang tinanggal ng bilyonaryo ang salamin niya. Naiintindihan na ngayon na hindi na ito hinala, ito ay maingat na binalak na sabotage.
Walang ingay, tahimik na gumalaw ang security team sa mga koridor ng terminal, nagpapanggap na routine staff habang lihim na kinukubkob ang lugar ng kabinet. Pinanood ng bilyonaryo ang live monitors, pinipilit ang sarili na manatiling kalmado habang kinakalkula ng isip niya ang bawat posibleng resulta. Isang officer ang umabot sa restricted cabinet at dahan-dahang binuksan ito, siguradong walang makakapansin sa labas. Sa loob, naroon nga ang maliit na itim na case mula sa footage, nakapatong sa tabi ng sensitive fuel system controls ng paliparan. Inilagay ng officer ito ng dahan-dahan sa malapit na table at nagsignal sa bomb technician na naghihintay lang sa labas ng pinto. Sandali lang, binuksan ng technician ang case nang may matinding ingat, lumalim ang tensyon sa mukha niya pagkabuhat ng takip. Sa loob ay isang compact electronic device na nakakonekta sa remote trigger at maliit na explosive charge. Kung na-activate ito habang nagfu-fuel, sasabog ang jet bago pa man makalipad. Naramdaman ng bilyonaryo ang malamig na pagkaunawa habang napagtanto kung gaano kalapit siya sa pagsakay sa eroplanong iyon. Samantala, sa lobby, patuloy ang dalawang suspicious guard sa shift nila, hindi alam na gumuho na ang plano nila. Tahimik na lumapit ang security officers, nagpapanggap na nagtanong ng routine habang lihim na binabara ang mga labasan. Sa ilang sandali, pareho silang na-restrain at dinala ng walang ingay, tinapos ang plot na maaaring pumatay sa maraming buhay. Dinala ang mga naarestong guard sa restricted corridor, ang dating confident na mukha ay napalitan na ng tahimik na tensyon. Sa loob ng pribadong security room ng paliparan, nagsimulang magtanong ang investigators habang inirecord ang bawat salita. Sa una, itinanggi ng pareho ang lahat, sinasabing simpleng contractors lang sila na kinuha lang ilang linggo bago ang pagbisita. Pero ang surveillance footage at ang explosive device sa mesa ay mabilis na sinira ang kanilang kalmadong dahilan. Isang investigator ang isinlide ang larawan ng itim na case sa mesa at tinanong kung sino ang nag-deliver nito kanina. Tahimik ang kwarto ng ilang segundo bago dahan-dahang ibinaba ng isa sa guard ang ulo at malalim na huminga. Aminado na niya, may estranghero daw na lumapit sa kanila ilang araw bago, may offer na imposible tanggihan. Nangako ng malaking bayad kung papayagan nilang ilagay ang maliit na device malapit sa fueling system. Sinabi sa kanila na pansamantala lang itong magdidisable sa jet, pipilitin ang bilyonaryo na kanselahin ang lipad. Pero alam na ng investigators na sapat ang explosive charge para sirain ang buong aircraft at pumatay sa mga malapit. Nang mapagtanto nilang niloko sila sa mas madilim na bagay, tuluyang gumuho ang confidence ng guard. Nakinig ang bilyonaryo mula sa observation room, naintindihan na mas malaki pa ang conspiracy kaysa sa dalawa. Lumalim ang katahimikan sa interrogation room habang pinag-aaralan ng investigators ang bawat salitang inamin na ng guards. Ang mas matangkad na guard ay kinuskos ang mukha ng nanginginig, na pagtanto na ang deal na tinanggap niya ay inilagay siya sa loob ng nakamamatay na plano. Ipinaliwanag niya na hindi sinabi ng mysterious recruiter ang tunay na pangalan, nakikipag-ugnayan lang sa encrypted messages. Bawat instruction ay dumating sa private phone na otomatikong nagde-delete ng messages ilang minuto pagkatapos mabasa. Simple sa ibabaw ang plano. Pero nakita na ng investigators ang maingat na precision sa bawat hakbang. Itanim ang device malapit sa fuel system, umalis bago mag-take off, at mawala bago sumabog. Naniniwala ang guards na mechanical failure lang ang mangyayari sa eroplano, pipilitin ang bilyonaryo na kanselahin ang biyahe. Pero kinumpirma na ng bomb technician na ang explosive charge ay sisirain agad ang buong jet. Nang ibunyag ng investigators ang katotohanan, halatang nanghina at natakot ang dalawa na pagtanto ang sakuna na halos idulot nila. Samantala, tahimik na binabalik-tanaw ng bilyonaryo ang report sa ibang kwarto, pinagsasama-sama kung sino ang makikinabang sa kamatayan niya. Ilang makapangyarihang karibal agad pumasok sa isip, mga lalaking natalo ng malaking pera pagkatapos matalo sa kanya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naiintindihan niya na may nagdesisyon na permanenteng tanggalin siya ang huling galaw. Nakaupo mag-isa ang bilyonaryo sa tahimik na security office, nakatitig sa mga ilaw ng paliparan na kumikislap sa salamin na dingding. Sa loob ng maraming taon, naniniwala siya na ang laban sa negosyo ay sa kontrata at korte lang, hindi sa bomba at kamatayan. Pero ang device sa mesa ay nagpatunay na may tumawid sa linya na hindi na mababawi. Dinala sa kanya ng investigators ang file na may phone data na nakuha mula sa guards kaninang hapon.
Isang numero ang paulit-ulit lumitaw sa kanilang deleted messages, nakatago sa layers ng encryption. Mabilis na nagtrabaho ang cyber specialists para i-trace ang signal sa ilang foreign servers at private networks. Pagkatapos ng maraming oras na digital tracking, itinuro ng ruta ang isang makapangyarihang international logistics company. Agad niyang nakilala ang pangalan, isang korporasyon na natalo niya sa billion-dollar deal noong nakaraang taon. Ang pagkatalo na iyon ay halos sirain ang reputasyon nila at may bulong-bulungan na hindi pinatawad ng chairman ang kahihiyan. Tahimik na naghanda ang security analysts ng ebidensya para ma-expose publicly ang buong assassination attempt, pero itinaas ng bilyonaryo ang kamay at pinigilan sila, maingat na iniisip ang consequences. Sa halip, iniutos niya munang mas malalim na investigasyon, determinado na tuklasin ang bawat tao na kasali bago ibunyag ang katotohanan. Nanatili ang katahimikan sa pribadong paliparan habang kumakalat ang investigation file sa desk ng bilyonaryo nang walang ingay. Ilang oras bago, halos sumakay na siya sa jet na ngayon ay nakaground sa likod ng police security tape. Kinumpirma ng investigators na maingat na binalak ang sabotage plot linggo bago ang scheduled flight niya. Hidden payments, fake identities, at encrypted phones, lahat nagpapakita kung gaano kadeterminado ang may gusto na alisin siya. Pero gumuho ang plano dahil sa isang desisyon na nagbago sa buong chain of events ng umagang iyon. Sa halip na baliwalain ang kakaibang babala, tumigil ang bilyonaryo ng sapat para tanungin ang sitwasyon. Ang isang sandaling pag-aalinlangan na iyon ang nagbigay daan sa security teams na matuklasan ang nakamamatay na conspiracy bago mag-take off. Kalaunan, inaresto ang recruiter sa likod ng operasyon kasama ang ilang makapangyarihang figure na konektado sa kanya. Tahimik na kumalat ang balita ng failed assassination attempt sa business circles sa iba't ibang bansa. Para sa bilyonaryo, naiwan ang pangyayaring ito bilang paalala na ang kapangyarihan at yaman ay hindi makakapagbigay ng babala sa panganib. Minsan, ang pinakamaliit na boses ang makakapagbago sa takbo ng mga pangyayari sa paraang hindi inaasahan ng sinumang makapangyarihan. Kung naantig ka sa kwentong ito, ipakita ang suporta mo sa pamamagitan ng like. Mag-subscribe sa channel at bumalik para sa isa pang kwento ng tapos na. Kung gusto mo ng adjustments, mas mahaba mas maikli, o mas dramatic pa, sabihin mo lang.